Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Mayo at ating pong ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Jose Manggagawa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala, wika niya. Magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ng buong daigdig at pamalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop. Maging malalaki o maliit, bibigyan ko rin kayo ng lahat ng ori ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halaman, luntian ay ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon, at ito'y mga nangyayari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginagawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga.
Ito ang ika-6 na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. Ulitin po natin. Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos, napagkat ika'y walang hanggan. Tugon, Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. yaong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Tugon, Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon? Titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Tugon, Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Tugon, Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At maligayang kapisahan po ni San Jose Manggagawa. Si San Jose na pinili ng Diyos para tumayong ama ni Jesus at maging asawa ni Maria, kung kaya't nagkaroon tayo ng banal na mag-anak. Si Jose na pinili ay isang karpintero. Na narinig natin mismo sa Ebanghelyo na ito ay ginamit laban kay Jesus. Di ba anak siya ng karpintero?
Ito yung anak ng karpentero. So, hindi nila matanggap o kaya naman, hindi sila makapaniwala na ang isang karpentero ay magkakaroon ng isang anak na magaling magsalita, magpahayag ng salita, nakakabasa, marunong makipag-communicate, makipag-usap sa tao, nakakagawa ng mga himala. Anak lang to ng karpentero. Yun yung naging isang problema no, ng mga tao noon, kahit nga hanggang ngayon, no, yung pag tinatawag natin na stereotype, kapag mahirap, huwag kang mangarap ng mataas kasi mahirap ka lang. Kapag mahirap lang ang magulang mo, huwag kang mag-ambisyon na maging doktor, maging lawyer, kasi mahal yun. So parang ang pagiging doktor ay para sa mayayaman lang. O kaya ang mga para makapag-college, pang mayaman lang yan. Kaya kapag mayroong nagsusumikap, mayroong mula sa mahirap, nahihirapan itong tanggapin. O kaya umiiral yung discrimination, kasi nga dapat dyan ka lang. Kasi anak ka lang ng. Pero ngayon, tingnan natin dahil kahit karpentero lang ang trabaho ni Jose, nakita naman natin ang resulta kay Jesus. Isang mabuting tao. Isang hindi lang basta mabuti, kundi mahusay pagdating sa salita ng Diyos. Nang piliin si Jose na maging ama ni Jesus, hindi naman siya binigyan na lang ng sandamukal na kayamanan. Okay na yan, Jose. Wala kang aalalahanin. Akong bahala sa gagastusin, sa pagpapalaki ng iyong anak. Hindi eh. Kundi, ibinigay pa rin kay Jose yung dignidad na maging ama na pagsikapan sa pamamagitan ng pagtatrabaho na mabuhay niya ang kanyang mag-ina. Lalo tigit, mapalaki niyang mabuting tao si Jesus. So, nandoon, no? Yung dignidad na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Tingnan niyo po, no? Yung sa lahat po ng mga nagtatrabaho, no? Sa lahat ng mga nagtatrabaho dito. Yung mga dati, yung iba sa inyo nag-retire na, no? Pero, 'di ba, nandun yung konsuelo higit doon sa sweldo, sa pera na nakukuha mo, pero mayroon kang, 'di ba, yung fulfillment na nakakapagtrabaho ka kasi nailalabas mo at naibibigay mo yung kung sino ka at kung ano ang galing mo. Kaysa doon sa magaling ka pero nandyan ka lang sa sulok, hindi ka nabigyan ng pagkakataon. So, mayroong dignidad sa taong nagtatrabaho. Kaysa doon sa umaasa lang. Kaysa doon sa, parang sabihin natin, no, yung humihingi lang, yung namamalimos lang, parang mababa yung pakiramdam niya bilang tao. Pero kung pinaghihirapan mo, pinagpapawisan mo ang iyong kinakain, lalo tigit sa mabuting paraan, mas nagiging kompleto ang pakiramdam mo bilang tao. Yung integrity, yung dignity mo, nandoon. Kaya ito si Jose. No? O pwedeng, di ba? Halimbawa, kung kayo ba, pag pinili ng Diyos, maging ama ni Jesus, inaasahan niyo ba na nasa palasyo din dapat? Kasi privilege ko to eh. No, mahilig tayo dun eh, doon sa privilege na dahil ako ang ama ni Jesus, dahil ako ang ganito, dapat sitting-pretty na lang ako, dapat iaabot na lang sa akin. Pero hindi ganon ang ginawa ni Jose. Kahit anak na ng Diyos, nagsikap pa rin siya kahit pagiging karpentero. O kaya naman, sa pagiging karpentero niya, itinaguyod ang kanyang mag-ina. Kaya ipagmalaki mo. Wala ito sa kung anuman ang uri ng trabaho. Pwedeng mapakargador o nagtitinda sa kalye o kaya naman nasa opisina, nasa aircon, maganda ang suot,
Basta't binibigyan mo ng buong katapatan ang iyong pagtatrabaho, mabuhay ka. Kaysa doon sa malaki nga yung kita, abot na lang ng abot, pero hindi mo ito pinagpaguran. O pwedeng corruption, pwedeng kickback, pwedeng lagay. Marami nabubuhay sa lagay. Marami ang kumakapit sa maling pamamaraan, sa mga maling trabaho, kumita lang. Nawa, sa halimbawa ni San Jose, bilang manggagawa, patuloy nating gawin ng may kababaang loob, ng buong katapatan, upang magkaroon ka ng dignidad bilang isang manggagawa sa kawan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mayroong misyon, mayroong trabaho na dapat gawin. Hanggat hindi mo yan ginagawa, hanggat hindi mo yan isinasakatuparan, hindi ka makakaramdam ng sense of fulfillment bilang isang tao. Amen? Manalangin tayo kay Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi ng ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ikomunista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga duka at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila'y nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batisupang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo,
aming gabay. Basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang si San Jose bilang manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailan paman
sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.